Magandang gabi muli sa atin at welcome to our Bible Study YouTube channel. And this is Pastor Ron. Our topic for tonight is ang mapalad na tao at ang masama. Paano naging mapalad ang isang tao? At paano naging matagumpay ang buhay ng isang tao? Ang ating kukunan ng ating pag-aaral ay sa Awit chapter 1. Itong Awit chapter 1 ay 1 to 6 verse lang ito. At napakaganda itong ating pag-aralan sapagkat ito ay naglalarawan, unang chapter ng Awit ay naglalarawan ng taong matuwid at masama. Yan ang paglalarawan niya. Ang sabi siya sa verse 1, mapalad ang taong hindi naaakit na iyong masama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Yan ang sabi niya. So kung ating titingnan ay mapalad ang tao raw na hindi naaakit ng masama. Ang mga taong walang aral ng Diyos ang siyang madaling maakit ng masasama. Halimbawa, kagaya ko nung ako'y hindi pa sa panampalataya, na lalo na sa mga kabataan. Alam mo kung sinong lumapit sa iyo, mga kaibigan o mga kaibigan mong matalik. Pag sinabi sa'yo, halika punta, maglasing tayo, mag-inom tayo, alam mo walang tanggi yun. Pag sinabi halika, di ba yung iba, ako hindi naman ako susugal, pero kahit noon pa, pero yung iba manulugal, pag niyaya magsugal, halika, sugal tayo. Alam mo, walang tanggi yan. Sunod. Saan siya dadalhin? Pumunta siya sa jayain siya sa mga lugar na kung saan ay aliwan sa gabing aliwan. Sabi, halika, walang problema. Sunod ka agad. Kaya ganyan ang sigilang ang hinahanap ng mga taong panlupang kasiyahan o panlabas na kasiyahan ay hindi galing kasi sa puso sa pusong kasiyahan. Ang kasiyahan galing sa puso ay mayroong kagalakan na galing sa Diyos at mayroong kapayapaan. Kaya nga sabi niya mapalad ang taong ganon. Ibig sabihin, kung ang mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan, sabi niya, ang mga maling halimbawa. Ang sabi niya sa verse 2, nagagalak siyang laging nagsasaliksik sa banal na aral. Ang utos ng Diyos ang siyang binubulay gabi at araw. So ang taong hindi sumasama sa mga ganung bagay, sa mga kung saan siya dadalhin na masama mga gawain, ay yun yung mga taong ang hindi sumasama doon, yun yung mga taong mayroong aral ng salita ng Diyos. Kaya nga, sa mga taong walang aral, talaga madali siyang matangay sa kung saan mapunta. Subalit kung tayo may mga pananalig na at may pananampalataya na sa Diyos, ang totoo lang, hindi talaga masaya ang ganong kalagayan. Ang tunay na kasiyahan na galing sa puso ay yung kasiyahan galing sa salita sa Diyos na siyang nagbibigay. Kaya nga sabi niya, ang kagalakan ay laging magsaliksik sa banal na aral. Di ba? Kaya nga, ang sabi ko rito may kasiyahan sa pag-aaral at pagsasaliksik sa kanyang mga salita. Kaya nga sabi niya sa chapter 4, verse 5 and 8 ng awit din ulit, ang sabi niya,
Sabi niya sa verse 7 and 8, O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na dihamak sa galak na angkin ng may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. So, hindi yun ang nakapagbibigay ng, sabi niya, katotohanan naman talaga na hindi niya nakapagbibigay ng kagalakan sa puso. Ang totoo, kagalakan sa puso ng mga taong kasiyahan na ganyan sa panlabas o panlupa, sandalian lang nun. Doon lang sa panahon, doon kayo. Pagkatapos noon, problema naman. Kaya sabi nga niya, sa aking paghimlay, ako'y mapapyapa pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Yan. So kung tayo ay... so yun ang sabi ng Panginoon na paghimlay niya ay mapayapa sapagkat ang nangangalaga ay ang Panginoon, sapagkat lahat tayong may kasiyahan sa liksik ng mga aral tungkol sa Panginoon ay nagbibigay yan ng kasiyahan at kagalakan sa ating puso. Hindi ang mga kasiyahan, sabi nga niya kay Sapurna, hindi yan ang O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin ay higit na dihamak sa galak na angkin nilang may mga maraming imbak na pagkain. Siyempre, kung may imbak na pagkain, kasiyahan at kagalakan. At alak, ibig sabihin, imbak na alak na inumin. Kasi ang alak na inumin, yan kasi ang kasiyahan, ang simbolo ng alak is kasiyahan. So sabi niya sa verse 3, ang sabi niya, ang katulad nila mga punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay tiyak na magtatagumpay. So isang bagay pa lang, isang ugat ng tagumpay ay ang ating pagsunod sa Diyos. So ang sabi niya, ang taong hindi naaakit nitong mga masasama at ang kanyang kasiyahan ay ang pagsaliksik sa aral ng Diyos ay katulad siya ng punong kahoy na sa batisan na sariwa ang dahon na laging namumunga sa kapanahunan. Alam mo, ang mga taong mga Kristiyano, alam mo, parang ang mukha hindi tumatanda. Para silang, hindi naman yung batang-bata, kung hindi, parang kasariwaan ng kapanahunan. Kaya nga, ang sabi nga ay madalas nasabi sa ibang mga ganap na Kristiyano, kung sabi mong edad ay ganon, kuminsan hindi sa maniwala, parang bata pa. Hindi naman sa pagbuhat ng bangko, ako naman ay 72 years old na, sabi naman nila, sila na nagsasabi ba? Hindi naman ganon. Dahil yung iba daw, at dating sa 70 years old ay medyo nag-uugod-ugod. At ang sabi nga niya ay ang mga taong, at anuman ang gawin ng mga taong yon ay nakatitiyak ng tagumpay. Sapagkat sa Diyos nanggagaling ang tagumpay. Lahat yan. Kaya kung tayo ay palaging nagsasaliksik sa kanyang mga aral at makasunod tayo sa kanya, ay pangako niya ay kahit anong gagawin natin, magtatagumpay. Kaya yun ang ating pinakaugat ng tagumpay, sapagkat ang tagumpay ay galing sa Diyos. At ang sabi niya, okay, so sa chapter 4, ang sabi nga niya sa verse 4, ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipadpad kung hangin umiihip. So kanina ang sabi ko nga sa verse 1 na madaling mapalad ang taong hindi naaakit. Kasi gano'n niya ang nangyayari sa mga taong masama. Para bang ipa na kung saan tawagin. Kaya nga, sabi ko nga, ang masamang tao ay madaling hikayatin
sa gawang masama. Kaya para siyang ipana ang katulad ng mga taong walang aral ng Diyos, madaling matangay ng hangin at kung saan-saan maipadpad pag-ihip ng hangin. Kasi yan ang mga taong walang prinsipyo sa buhay. Noong una, alam nyo, ako personally, gano'n na madali ka rin may kaya talaga. Subalit nung time na tinanggihan ko na at nagkaroon ako ng aral, nagkaroon akong takot sa Panginoon, na sabi ko nga ay iniwasan ko na lahat yan. Pero totoo naman na unang-una sasabihin sa iyo, wala ka ng kasiyahan. Di ba? Puro daw bawal, maraming bawal. Pero at the time, sabi ko ganun, mas gusto kong nandoon pa ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, lalo at the time, yung mga Bible study, mas gusto ko pa, masaya pa ako nandoon. At ang totoo naman ay bandang huli, lalayuan ka naman talaga nila na. At okay lang. Sa akin naman, mas okay lang dahil mas masaya ako nasa sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 5, ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. See? Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Kaya ang taong sa masama, alam mo may parusa kasi, hindi talaga magmimintis. Kaya ang masamang tao ay parusahan at mapapahamak siya. Kaya lalo na kung, di ba, kung saan ka dadalhin ng masama, sama ka ng sama. Kasi wala kang matibay na prinsipyo sa buhay kapag wala kang salita ng Diyos. Pag ikaw ay mayroong salita ng Diyos, magkakaroon ka ng matibay na prinsipyo ayon sa salita ng Diyos. At doon masabing matibay ka manindigan sa masama, kaya mong tanggihan at manindigan ka sa katwiran sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi dito ng awit nito sa una, kinumpara niya kaagad yung mabuti at masama. Mapalad siya. Kaya nga sabi niya sa verse 6, sabi niya sa verse 6, ang taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. See? Kaya ingatan ka naman talaga tayo ng Diyos. Ngunit, kailan may ang masama ay mapapahamak. See? Mapapahamak talaga ang mga masasama. Kaya sabi nga, ang matuwid ay iingatan. Kaya nga ang introduction ng awit ay pagpapakilala muna ng mabuti at masama. Para sa kanyang paghahayag, makita natin ang tao na sa mga nakikinig na kanyang aral at nagsasaliksik sa kanyang aral. Ipinakita agad ng Diyos na sa una pa lamang kinumpara niya yung matuwid at masama. Ang masama talaga ng tao na walang aral ng salita ng Diyos, walang pananalig sa Diyos at walang pananampalataya kasi wala siyang prinsipyo sa buhay na pinanghahawakan. Sarili niyang prinsipyo. So kuminsan sa tao, kapag lalo sa mga kaibigan, kapag niyaya ka kung kahit saan, nahihiya kang tumanggi dahil natatakot kang mawala ka ng kaibigan. Subalit kung ikaw may prinsipyo ng salita ng Diyos, pinanghahawakan natin, matibay tayong tumanggi sa masama. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kasiyahan sapagkat sa kanyang pagbibigay ng pagtuklas natin ng kanyang mga aral, kasi makapangyarihan ang kanyang salita. Yan ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan at kagalakan sa ating puso na hindi maibigay ng sanlibutan. Kaya napakapalad ang taong, sinabi nga niya, na mapalad ang taong hindi naaakit na yung mga masasama.
Kaya, at mapalad ang tao na sabi nga niya na nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. At ito ang tagumpay ito ang ugat ng tagumpay. Kaya ang sabi niya kasi, ang anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ang mga taong nagagalak siyang laging magsaliksik sa banal na aral at ang utos ng Diyos ang siyang binubulay-bulay araw at gabi. Kaya sabi nga, di ba kay Josue rin, sinabi nga niya, Josue, na huwag mong kalimutang, sabi nga niya, ano kay Josue? Ang sabi nga niya kay Josue ay, para magtagumpay ka. Sabi niya sa chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilihin mo iyan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon at sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Yan. So, yan ang ugat na matagumpay at maginhawang buhay. Dapat nating sundin ang kanyang mga aral. Alamin natin. Kaya nga sabi ng Diyos kay Josue, ay huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi. So, kinakailangan sa araw kahit man lang ilang talata makapagbasa tayo. Sa gabi bago matulog, magbulay-bulay tayo ng ilang talata ng kanyang mga salita at sa mahabang panahon, magiging masunod natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo mapapahamak. Kaya nga, napakaganda ang aral na itinuturo dito sa Awit chapter 1. Naglalarawan ito kasi ng dalawang klaseng tao. At ito ang pagpapakilala ano ang mangyari sa mabuti at masama. So ang sabi niya uli sa verse 8:6, ang taong matuwid, ang Diyos ang siyang mag-iingat. Ngunit, kailanman ang masama ay mapapahamak. So ang masama, kaya hindi tama ang kasabihang ang masamang damo ay matagal mamatay, madaling mamatay ang masama dahil sa kapahamakan na kanyang daranasin. Subalit ang matuwid, ang taong palagi nagsasaliksik sa aral ng Diyos at hindi sumasama sa mga anumang, hindi siya naaakit ng masama. Siya ay palaging magtatagumpay. Sabi niya, anuman ang gagawin ay magtatagumpay. So lahat ng ginagawa mo, ang plano mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Sapagkat, ibig sabihin, pinapakinggan mo ang Diyos palagi. Inaalam mo ang kanyang aral Ang aral niya ay salita ng Diyos. Kaya pinapakinggan palagi natin. At kapag pinakinggan natin siya, nasusunod natin, nagagawa natin. Amen? Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo. Salamat, Ama, sa mga aral na tinutulok mo sa amin, na pinapakita mo, kami ang magkaroon ng choice. Ano ang mabuti? Inihayag mo ang mabuti at ang masama. So, dapat kami mga taong nakikinig sa mga ganito, dapat at sa mga mapakikinig pa, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso't isipan at sila ang dapat mamili ano ang mabuti at saan sila, masama at sa mabuti. At masunod nila, Panginoon, ang mga aral mo at hindi sila basta matangay ng masasama. Dahil ang masasama ay tiyak na kapahamakan ang kahihinatnan. At ang mabuti ay sa iyong pagkalinga, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na dapat ito ay aming matuklasan ang lihim ng iyong panukala, Panginoon.
sa amin. Kaya Lord, salamat at pagpalain mo Lord ang mga pag-aaral nito. Pagpalain mo rin Panginoon ang lahat ng nakikinig at ang mga kapakinig pa nito Panginoon. Salamat at pagpalain mo rin ang nakikiisa sa aming pag-aaral. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng Ibanal na Espiritu. Amen. Magandang gabi at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share sa ating YouTube channel para marami ang makapakinig at makarating ang mga salita ng Diyos sa marami. Salamat at magandang gabi muli.